tama yung paliwanag ni Presidente Marcos Jr. Tatanggalin ka kung you're not efficient, you're corrupt, o kaya nagkasakit ka. Those are the grounds for removing. Kasi sinabi niya, hindi naman ganun si Inday Sara. Nagtatrabaho. Napakasipag. Tsaka, yung criticism sa kanya, bakit di ka nagsasalita sa West Philippine Sea? Tama rin yung depensa ni Presidente Marcos Jr. Hindi naman niya turf yun eh. Hindi kagaya ng mga iba, kahit na hindi nila linya, salita ng salita, gaya yung sa National Security Advisor Assistant ni Secretary Anyo, daldal, hindi naman niya linya yun. Ha? Ibang departamento, hindi dapat nagsasalita sa foreign policy. At kahit nung panahon namin, meron ding nakikialam na banatan din namin. Dahil hindi linya eh. Hayaan na lang natin si Presidente Marcos Jr. Alam po nyo, ang napapansin natin, MJ, yung mga kritik, yung mga kampi kay Presidente Marcos, they cannot go beyond their biases. Kasi galit nga sila sa administrasyon. Galit sila kay Presidente Marcos Jr. Galit sila kay First Lady. Hindi nila matanggal yung inis, yung buwisit, yung galit. Pagdating na sa mga kalakaran na kahit na hindi naman masama kung yun ay iwiway mo. Binabanata, ganyan. Karapatan ng isang taong magsalita, masaktan, magsabi ng kanyang damdamin. Pati ba naman yun pagbabawal natin sa kanila. Kailangan lampasan natin yung ating mga personal na inis. Tingnan natin kung ano ba talaga ang hinihingi ng pagkakataon. At tayo'y suriin natin at unawain natin ang bawat isa. That's the way to go through life peacefully. Mag-enjoy na lang ho tayo. Napaka-iksi na nga ng buhay. Pini-stress pa natin yung mga sarili natin.